Ito ang pinakamataas na waterfalls dito sa bayan ng Sambuan, Cebu. Pero bukod sa angkin nitong natural na ganda, may hiwaga raw na naghihintay sa amin dito. Nga, sa pulong pa ni Mama, daghang mga katingad-an nga naagyo diha. Mula pagkabata, sa may Dao Falls na nakatira si Nanay Rustica. At sa 71 years niyang pamamalagi dito, sari-saring kwento ng misteryo at kababalagan daw ang kanyang narinig. Sa pulong pa ni Mama, ikan usab sa ilang mga katigulangan, kining Dao Falls, dili maayong magpasipala, kay sigon pa sa ilang mga katigulangan, kinahanglan mag-amping, kay naagyoy, naagyoy sila nakita. Sa panahon nga mo kuha silang tubig, mga buog tubig, kay wala biyay water system sa unang panahon. Makakita yun sila og naay taas nga babaye dinha lang sa tubod kaning nay footbridge, pero kung magkaduol sila din apo nila makita ang babae, dili sila makahibalo kung asa siya padulong. Ilang ilog ang kinailangan naming tawirin. At dahil katatapos lang ng ulan, pahirapan din ang pagbaybay sa madulas na daan. Masaksihan kaya natin ang di umano'y misteryo ng Dao Falls? Abangan mamaya. Kwento ng mga lokal, meron daw tagabantay sa Dao Falls. Makakita yun sila og naay taas nga babaye dinha lang sa tubod kaning nay footbridge. Magpakita kaya siya sa atin? Basta tayo doon. Sumalubong sa amin ang hiwaga ng Dao Falls. Hindi ka babalaghan, kundi ang natatangin nitong ganda. Dao Falls. Apparently, Dao, isang puno. You know, kahit na sabihin na natin there are portions na sinement na nila, it still kinda looks like it's organic, in fairness. Of course, they placed it there para mas safe yung mga pupunta dito. But yes, beautiful falls, nice depth. Meron kang pool, pero I'm guessing ito talaga yung main swimming area ng mga turista dito. Ano, langoy tayo? Bakit mo tayo pumunta dito kung tayo lalangoy? Samantala, isang spring o bukal, nawawalan daw ng tubig kapag naiingayan. Pag nag-iingay, lalo na yung may dala kang mga bata, tapos biglang mawawala yung tubig. At nananakit pa raw sa ilang dumaraan. Dumaan ako dyan, ako lang mag-isa. Bigla lang akong sinapak dito. Dito sa Barangay Monaco, matatagpuan ang bukal na di mano dinadaluyan ng kababalaghan. Nung una, walang-wala kaming tubig dito. Doon kami sa may ughob naglalaba, nag-iigib ng tubig, naliligo. Pero kasabay ng libreng daloy ng tubig, may freebie rin daw itong misteryo. May kababalaga na maramdaman mo doon, ayaw nilang maingay. Naiingayan sila sa mga bata. Biglang mawawala yung tubig at matagal bumalik. Pag kinakausap mo yung tubig na sana ibalik nyo yung tubig kasi naliligo kami, naglalaba, ibabalik din nila. Nananakit din daw ito sa ilang dumaraan. Paano? Dumaan ako dyan, ako lang mag-isa, wala nang araw, lumubog na. Bigla lang akong sinapak dito. Ewan ko kung nagagalit or binibiro ako. Pero ang lakas ng pagkasapak niya dito sa hita ko, namamaga yung dito ko. Ay, ang nakagamot, hindi yung mga antibiotics, albularyo. Ano pong sabi, sir, ng albularyo? Ay, sinapak daw ako ng hindi ko nakikita Sa tingin ko, nandoon sa puno ng kahoy. Minsan, makikipagkaibigan, minsan tinatakot ka, pinaglalaruan. Paniwala ko, nandyan mayroon talagang nagbabantay dyan. Andyan talaga sila, yun ang mundo siguro nila. Wala naman po sa inyong parang nakakita na sa kanila? Wala, pero magpakita sila hindi buo, anino.
At kung minsan naman, may libre ring pa-concert. Doon kami naglalaba. Nandyan pa rin sila. Tinutugtugan ako mag-isa. Nagpa-piano. Tinutulungan ko yung asawa ko maglaba. Ganyan. Ang maririnig ko lang, yung disco. Ulit, ito na, may disco na. Ang ganda ng sounds, Parang kuhan talaga ang lakas. Tapos, papatingin ako doon sa mga kahoy. Diyan may simula yung kuhan, sounds. Pero sa kabila ng sari-saring kwento ng kababalaghan at katatakutan, Biyaya siya sa aming lugar. Kasi pag wala kaming tubig, lahat-lahat dito, doon kami pumupunta. Buhay na kasi wala kaming mga gamit na tubig kung wala yan. Ang tagal na yan, baka Second World War pa yan